Sunod, mga kababayan, no, speaking. Binoto ka ng taong bayan pero magsiservisyo ka kay Duterte lang. Oh, speaking, mga kababayan. Oh, Duterte. Anong nangyari kay Duterte? Aba, mga kababayan, ito na nga. Oo. Nananawagan po si Senator Bongo, mga kababayan, at galit na galit si Sara. Bakit yan, Kent? Anong nangyari? Aba, nahimatay ba naman daw? Oh, Duterte, natagpuang walang buhay at nahimatay sa loob ng kulungan nung binisita ni Trillanes. Duterte, natagpuang walang malay, bumulagta sa kulungan nung sinilip ni Trillanes. Ay, Degs, how's your day? Are you already repenting your sins? Kita ninyo, mga kababayan, hindi pa natuluyan. Dapat hindi lang nahimatay, dapat tinuluyan na hindi huminga. Kita nyo, pakinig ko sa inyo, si Bongo nananawagan sa kaligtasan at sa ipagdasal daw ang kalusugan ni Digong kasi nga, mahirap daw ang kalusugan. Ito naman kasi si Senator Trillanes, binisita ba naman kasi niya sa loob nung nakita ni Duterte na himatay, bumulagta. Eto. Hala, may tagas yung May ads lang po, Paano kaya magpapagawa to? Kulang pa naman ako sa budget. Oo nga pala. Mga minamahal kong kababayang Pilipino, Ayan, si Bongo si Bongo. pagpatuloy po natin ipagdasal kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Malaya pa ba? Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon. That Hindi deserve. natin siya nakikita, Deserve. hindi natin siya masasamahan. Deserve. Doktor, totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo. Deserve. At marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray o magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan. Hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon. Alam mo, Bongo, maniwala na sana ako sa sinasabi mo. Baka sasabihin mo na naman yan, wala siyang tsinelas! Nakapaa! Kawawa siya! Baka sasabihin mo na naman dyan, tapos paiyak-iyak ka na naman dyan ngayon dyan. Diyos ko, kumalapit ka lang sa akin, hinagisa na kita ng bote ng Vitamilk. Manahimik ka dyan. Sasabihin mo naman, kawawa si Tatay Digong. Wala siyang tsinelas. Nakapaa. Utang inang yan. Continue. At ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor nga po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague. Ano nangyari? Ngunit hindi po pinalad na makapasok. Buti naman. Di ba? Baka naman pagbisita ng doktor may dalang fentanyl, lalakas yan. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, no? Yung doktor sa atin, hindi ko minamaliit. Kasi lahat naman talaga ng Filipino doctors magagaling. Pero take note, nung si Digong ay nasa Pilipinas, napakaraming gamot na iniinom. Napakaraming tinuturok. Napakaraming pinapaano sa katawan. Pero take note, nung si Digong ay nasa loob ng ICC, anong sabi ng mga anak? Anong sabi ng asawa noon? Okay naman daw kahit wala na daw iniinom na gamot, wala na daw iniinom na kung ano-ano, wala na daw mga tinuturok. So malakas naman daw, no, ang pangangatawan ni Digong. Tapos nagulat ako ilang araw, sabi ni Kopman, hindi na daw makakilala. Putang ina, ang bilis naman. Wala pang isang taon, isipin ninyo 80 anyo si Digong. Nung bago hinuli, ang kapal pa ng mukha at ang sabi, yung ICC na yan, pagsasampalin ko yan, pagsisipain ko yan. 7 buwan pa lang simula nung hinuli, wala nang ala-ala. Putang ina, pamuyin mo lang ng bilat yan, magigising yan. Tapos ngayon, nahimatay. Nanawagan si Bongo. At nakakalungkot po isipin Na ano? kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Deserve niya yun. Kung totoo po yung balita, siya po'y nahimatay. Unconscious. Natagpo ang unconscious at dinala po sa ospital para makapag-laboratory test. Kaya pala mga kababayan, alam ko na. Kaya pala,
sabi nila, mga kababayan, na si Digong daw ay nakalaya na. Ito na nga. Ito, napagtanto-tanto ko na. Unconscious pala. Nilabas lang pala sa kulungan, dinala sa ospital, hindi pala nakalaya. Iba pala yun. Tapos ang pinakalat ngayon itong mga putang inang bubong DDS na mga supporter ni Duterte, lalaya na daw si Digong Itong mga bobong DDS naman sa dahig, ay di pumapalakpak. Praise the Lord, nakalaya na si Tatay Digong. Putang ina nyo, hindi siya nakalaya. Nilabas ng kulungan, dinala sa ospital. Hindi po ibig sabihin nilabas ng kulungan ay nakalaya na. Nilabas ng kulungan, tinakbo sa ospital kasi nabulagta. Bakit nga ba nabulagta? Hindi ko lang alam, mga kababayan. Baka sinilip ni Senador Trillanes doon. At sinabi siguro ni Trillanes, paring Diggs, nakapanghinulsol ka na sa kasalanan mo. Na-cleanse na yung kaluluwa mo. Pag namatay ka, mapunta ka kaya sa langit o sa impyerno. Nagulat siguro pagtingin niya, uy, may gwapong sintri, mamakisig, magdalo to. Gulat, bulagta. Di baka sinapak ni Sintri isang beses. Sumilip siguro si Digong, Trillanes. Sinapak siguro ni Trillanes kaya bumulagta or di kaya sinabi ni Trillanes doon, deserve, ganon siguro. Si Digong, ayun, nataas, alta presyon. Ayun, inatake, bumaglagta. Tapos, ang pinakalat ng mga DDS, nakalabas na daw. Deserve, naka-grant na daw. Pinost pa nga ni Kitty Duterte, grant na daw. Ang interim release. Ngayon, ang balita, iba pala ang grant na pasakayin sa ambulansya, kay isugod sa ospital. Potang inang yan. Kita ninyo, mga DDS? Di ba fake news kayo? Kayo na lang, nagpe-fake newsan pa. Naniwala pa kayo doon kay Alvin, naniwala pa kay Kitty. Nag-grant na daw ang interim release. Paano mag-grant yan? Nilabas lang ng kulungan. Hindi porkit nilabas laya na. Nilabas kaya tinakbo sa ospital. Yan ang totoo. Kita nyo, bumulagta. Ano kayo ngayon mga DDS? Ito kayo, ito, ayan, DDS. Kita nyo? Ayan, sunod yan, hindi lang mahimatayan. Sa purinarya na takbo niyan, krimit na yan. Yan ang totoo. Sana po'y gumaling po si Tatay Digong. Hindi nagagaling yan. Pagdasal po natin ang kanyang pagaling. Mamamatay na yan. Madaling panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas. Kung nandyan sa Pilipinas ba to? Ay, abonggo, putang ina, magulo ang bansa. Kung nandito sa Pilipinas yan, ay nako, putragis na yan. Mas lalo manggugulo, maghihimok na naman yan. Mga kasundaluhan, mga kapulisan, hahayaan nyo ba na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon? Araw-araw na naman maisog na naman, iikutin na naman yung buong Pilipinas niyan. Ipapangampanya na naman yung sarili at siraan na naman si Marcos Cadarali. Bote na lang nandyan siya nakulong. Masasamahan ko siyang magpa-hospital. Masasamahan ko po siya magpa-check up. Anong oras po? Sasamahan mo magpa-hospital o sasamahan mo na magplano ng revolusyon? O samahan mo magplano ng magre-rebelde kayo sa Pilipinas? Niwala sa Bongo. Yung una nga, sabi mo, walang alam mo yung reward money system doon sa patumba ng tukhang-tukhang. Sabi niya, walang tukhang-tukhang. Sabi niya, hindi totoo yan. Walang tukhang-tukhang, walang reward system. Pero nagugulat ka, inamin ni Garma, inamin din niya na may reward system. Kita ninyo? Mga sinungaling. Ang ginagawa ko for the past 26 years. Ako po'y nadulungkot at nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Alam namin yan. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80 anyos. Napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong. Bilang 80 years old po, marami na po siyang sakit at sanay po siya na inaabot yung mga medisina.
sinasamahan siya ng kanyang personal nurse or caregiver. Ayan na naman, personal nurse, personal caregiver. Tapos magugulat ka, maging jowa yan, katulad ni Alputera. Ayan na naman tayo eh. Tingnan mo sa Alputera, nilabas pa yung titi ni Digong, pinicturan pa. Personal nurse, personal caregiver, tapos magiging jowa na naman ni Digong. Si Hanilit, mapalitan na naman. Noon sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang caregiver. Dapat lang. Kulong eh. Saan ka nakakita na nakulong ka, may doktor ka, may nurse ka? Kulungan yan. Ang according sa ICC, kahit paanak ka ni Solomon, kahit paanak ka ni Jesus, kung may kasalanan ka, pagdusahan mo yan, walang immunity sa ICC. Hindi ko nabasahin dito mga kababayan, kahit i-research nyo ngayon. Kahit pa, ikaw ay leader of states, kahit ikaw ay anak ng hari, ikaw ay prinsipe, ikaw ay prinsesa, ikaw ay presidente, ikaw ay commander-in-chief, walang immunity sa ICC. Hindi kino-cover ng ICC yan. Ito sa totoo lang, bigyan ko kayo ng mga kababayan. Sa totoo lang, Bongo, wala pong mga anak ng bilyonaryo na kapag nakulong ay may jacuzzi sa loob, sa bilibid lang, sa panahon lang ni Digong may ganyan. Ito ICC, no immunity. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Ito, basahin ko lang ito, ICC yan screenshot nyo, kahit nakabaliktad, basahin ko. The International Criminal Court or ICC operates the principle of no immunity for anyone including head of states for atrocity crimes under its jurisdiction. The ICC Rome Statute, its funding treaty explicitly states that official capacity such as being a head of states or government does not exempt individuals from criminal responsibility or lesser sentences. In 2019, the ICC Appeals Chamber affirmed this position, holding that customary international law permits the arrest and surrender of a sitting head of states by other states for such as crimes. So, hindi po nila inaalaw doon ang immunity. Kahit pa presidente ka, artista ka, mayaman ka, walang ganun, walang private nurse, walang private doctors. Kulungan yan eh. Napakahalaga po na merong nakatutok po sa kanya, tumingin po sa kanya para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil hirap na rin po siyang maglakad. Bakit, Bongo? May tanong ko lang. Yun bang pinapapatay ni Digong, hinahayaan nyo ba munang makita ng magulang? Hinahayaan nyo ba munang makayakap man lang bago lagutan ng hininga, bago ninyo barilin paangat, binaril sa dibdib, lumabas sa bungo? Yun bang mga pinapatumba ni Digong noong sa war on drugs niya, na putang inang yan, ginamit ang war on drugs? Pero yung ibang ahensya ng gobyerno, talamak ang nakawan, especially dyan sa DPWH. Tignan nyo. Umpisa 2016 hanggang ngayon. Nag-umpisa sa administrasyon ni Digong. Nalaman ba ng taong bayan, ganyan na pala katalamak ang nakawan dyan sa DPWH? Hindi. Bakit? Kasi doon si Digong nag-focus sa war on drugs, na putang inang war on drugs na yan, na hindi naman dinaan sa due process. Tignan ninyo mga Pilipino, nabudol tayo nung panahon ni Digong. Bakit ko nasabing nabudol tayo? Lahat ng tao nakapokus sa adik, tukhang. Hindi natin alam na yun palang pera ng ating bansa, ating mga tax, pera ng taong bayan, dinadahan-dahan na pala nilang kinakarne. Dinadahan-dahan na pala nilang minamagic. Kasi doon tayo nakapokus sa war on drugs. Hindi na nga natin napukusan yung bill kung saan yan na itayo. Ilan ba na itayo ni Digong ngayon? 80% not completed, 20% lang completed sa 100% na build. Kung meron mang completed, substandard. Pag dinaanan ng ilang taon, bumagsak, maraming namamatay. Kita ninyo? Kung meron mang project, completed sa DPWH, pero walang nakatayo.
Kita ninyo yan, mga kababayan? Kaya tanong ko lang, Bongo, kung si Digong kailangan may nakasubaybay, may nakakita para hindi madulas, yun bang pinagpapatay niya, nakita ba ng mga magulang bago tinumba? Yun bang pinapatukhang niyang hindi dinaan sa due process? Pinapainom niyo ba muna ng kape bago niyo patayin? Buti pa nga si Digong, bago hulihin, pinasakay pa ng private plane eh. Pinapatulog pa, inoksigenan pa, kahit hindi naman sinaksak yung oxygen. Yeah. Buti pa nga siya ngayon, may TV dyan sa kulungan niya eh. May libro, may TV. Yeah. May kutsyon pang higaan. Kita ninyo? Tapos ngayon sabihin nyo, kailangan ganito, ganyan. Deserve ni Digong yan. Kulang pa nga yan eh. Dapat nga yan, giniling yan eh. Tapos pinakain sa yung lahat ng laman ni Digong, ikalat yan sa dagat. Giniling dapat yan, ipakain mo sa pating. Kulang pa yan. Kahit durugin mo yan si Digong, hindi niya mabayaran yung mga pamilya ng mga pinatay niya. Kaya wag na kayong mag-asam-asam na kailangan may nakaagabay, may nurse, may doktor po, kininam. At sana po bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po'y magiging ligtas. Bakit? Yun bang pinatay ninyo na hindi nyo dinaan sa due process, binigyan nyo ng konsiderasyon? Pinapauwi nyo muna ba sa bahay? Kinasuhan nyo muna ba? Kinulong nyo ninyo? Para ililitis at kasuhan, ikulong kung hindi manalo? Pinatay nyo agad, di ba? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Si Digong ngayon, nananawagan kayo na bigyan ng konsiderasyon, pauwiin kasi matanda na. Ngayon, tanungin ko kayo mga DDS, meron ba sa saligang batas na kapag nakita kang adik, patayin ka agad? Meron ba sa saligang batas pag nakita kang nagsyabu, tukhangin ka kaagad? Sinong abogado na nanood sa akin ngayon, paki-comment, utang na loob, kung sino mang abogado dyan. Meron ba sa Philippine Constitution at sa saligang batas na kapag nakita kang gumamit ng foil na may tuter, humihigop ng cocaine o shabu, papatayin agad? Meron ba? Kung meron man, burahin ko channel ko. Hamunin ko. Lahat ng abogado sa Pilipinas, kung meron ba sa Philippine Constitution, sa ating batas, na kapag nakita kang nagdroga, patayin ka diretso. Meron ba? Kung meron man, burahin ko channel ko. Diba, walang nag-comment kasi wala. Tapos ngayon, hihingi kayo ng konsiderasyon. Pauwiin si Digong. Diba? Bakit ko buburahin that slide? Wala nga. Diba? Hindi nyo nga inukihan yung death penalty. Yun pang magsyabu, patayin agad, barilin agad. Batas lang ni Digong yang ganyan. Pag nakita kang nagsyabu, barilin agad. Meron ba sa batas ganyan? Ang nasa batas, pag nakita kang gumawa ka ng karumal-dumal na krimen, arestuhin, or hulihin, ikulong, litisin, kasuhan, or kasuhan, litisin. Pag hindi nanalo, habang buhay kang makulong dyan hanggang sa mamatay. Diba? Tapos ngayon, manghihingi kayo kay Digong konsiderasyon kasi matanda na, mabulok siya dyan. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Diba? Ako nga, hinamon ko kayo pag nakauwi yan, magilit ako, nakauwi. Ba't ako magigilit? Hindi naman nakauwi. Ngayon, hamuinin ko kayo. Meron ba sa batas sa Pilipinas na kapag nakita kang adik ng rape, nagnakaw, patayin ka diretso? Sa saligang batas. Kung meron man, burahin ko channel ko. Diba? Wala? Diba? Tapos ngayon, hihingi kayo konsiderasyon kasi matanda na, pauwiin. Luso. Bakit? Yun bang pinatay ninyo, humihingi? Huwag niyo po akong patayin, may anak po ako. May pamilya po ako. Hulihin niyo na lang ako, ikulong niyo lang ako kasi kawawa po ang anak ko, maiwan ko, walang tatay. Sinunod ninyo? Sinunod ninyo yung sigaw ng mga pinapapatay ninyo ng adik di umano dahil sa reward system na pilitan kayong pumatay? Dahil sa 50,000,
Pag nakapatay ka ng 100K, pag nakapatay ka ng 3, 150K, oh, dahil sa pera, kahit labag na sa batas, ginawa ninyo, oh, tapos ngayon, hihingi kayo ng konsiderasyon para palabasin si Digong, putang ina nyo. Na? Ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan po, ang kanyang Yan ang sagutin kalayaan ninyo. ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang Diba? Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon. Oh, dasal, tama lang, dasal. Magrepent siya sa mga kasalanan niya. Linisin niya yung kaluluwa niya. Oh, alam ko ngayon may nagre-record na dito sa sinasabi ko. Oh, ngayon, nanghihingi kayo ng konsiderasyon na palayain si Digong kasi matanda na. At sana pag mamatay sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Bakit? Yung pinagpapatay ba sa panahon ni Digong? Binigyan nyo ba ng pagkakataon na yumakap sa magulang, yakapin ang mga anak, at magpaalam sa pamilya na papatayin siya? Diba hindi? Hindi nyo nga binigyan ng isang mineral water, painumin nyo bago patayin eh. Walang ganun. Tapos ngayon, hiling-hiling kay Digong kasi matanda na, putang ina nyo. Diba? Yung bata ba na 9 years old, pinatay nila kasi adik? Binigyan nyo bang pagkakataon mabuhay yung 9 years old na bata na inosente? Saan kayo nakakita 9 years old adik? Diba? Saan kayo nakakita? 9 years old, 15 years old, pinatay ninyo. Binigyan nyo yung pagkakataong mabuhay? Binigyan niyo yung pagkakataon na makamit niya ang pangarap niya sa paglaki niya? Wala! Tapos ngayon, hihingi kayo ng konsiderasyon mga putang ina nyo? Ito ang mahirap sa Pilipinas eh. Kapag politisyan nagkasala, kapwa politisyan, kinakampihan. Pero pag mahirap nagkasala, putang ina, ididiin ka hanggang sa madurog ka. Yan ang mahirap sa inyo. Nakakainit kayo ng dugo, mga putang ina nyo eh. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Tapos hihingi-hingi kay konsiderasyon, hihingi kayo ng dasal, dapat lang dasalan namin, Ama, dalhin mo na ang kaluluwa ni Digong sa langit, iuna mo na. Ngayon, mga kababayan po, huwag po tayong tumigil na magdasal at ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po. Nasaktan kayo? Pero yung pamilyang pinapapatay nung panahon ni Digong, hindi kayo nasaktan? Pwede nyo naman hulihin yung adik. Hindi naman kami pabor na marami ang adik. Walang problema sa implementasyon ni Digong na sugpuin ang droga, sugpuin ang adik, pero hindi nyo idaan sa pagpatay diretso. Kasi hindi lahat ng pinatay ninyo ay totoong adik na pagkamalan lang. Di ba? Tapos ngayon sabihin nyo, nasaktan kayo? Putang ina. Kayo nasaktan. Pero yung pamilya ng libo-libong pinatay ni Digong, hindi nagsisinungaling ang media. Nandyan ang ABS, GMA, TV5 nagbabalita, may tukhang dito, tukhang doon, salvage dito, salvage doon. Hindi nagsisinungaling ang social media at ang media. Tapos ngayon hihiling kayo at nasasaktan kayo sa nangyari kay Digong? Putang ina. Bakit? Pinapakinggan nyo ba ang sakit ng damdamin at sama ng loob ng mga anak na nawala ng tatay? Yung mga anak na nawala ng nanay? Yung pamilyang nawala ng padre de pamilya, ilaw ng tahanan, at ang kanilang breadwinner. Hindi nyo nga binigyan ng pagkakataon, tapos ngayon nasasaktan kayo. Shame on you. Isipin, sa kanyang edad po ay mag-isa po siya doon. Sana po ay makauwi na po siya rito sa ating bayan. Dito na po siya tumanda. Yun naman po ang... buti pa nga. Gusto ninyo umuwi at dito tumanda. Putang ina, yung pinapapatay ninyo, hinayaan nyo bang tumanda? Hinahayaan nyo bang umabot ng 80 anyos ang buhay? Ba hindi? Deserve niya yan. Dapat nga araw-araw kinukuryente yan eh. Di ba? Ma'am Mirian, Ma'am Arlene, Amid, Roberto, Ma'am Lilito Nini. Dapat nga si Digong araw-araw yan eh. Kada upo niya sa kama, kukuryentehin kay 30 minutes eh. Tapos pag tayo, kukuryentehin ulit eh. Hanggang sa malagutan ng hininga eh. Walang konsiderasyon. Kasi yung pinapapatay niya nung panahong siya ay malakas pa,
Walang konsiderasyon yun. Dapat nga kada upo niya sa kama, kukuryentehin. Pag tayo, kukuryentehin hanggang sa mawala ng hininga. Dapat ganun ang ginawa niyan, tutorturin yan. Yeah. Kasi demonyo yan eh. Di ba? Yan dapat ang ginawa dyan. Hindi dapat kaawaan yung mga ganyan. Minura pa nga ni Duterte ang Panginoon, tapos ngayon ipagdasal nyo. Aba, kaninong Diyos kayo manghingi ng dasal? Tanong ko lang, Senator Bongo, kaninong Diyos ka humingi ng dasal? Pagkatapos ni Digong sabihin, stupid God. Ito, parinig ko. Baka naman nakalimutan ninyo. Hindi pa kami 80 anyos para makalimot. Tapos ngayon, hingiin nyo dasal. Digong, stupid God. Diyos mio Marimar. Kanino kayo hihingi ng dasal? Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam, in malice was born. Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Diba? Maniwala. Ikaw, maniwala ka? Ngayon, tatanungin ko rin, Kaya sabi ko, maniwala ka? Maniwala ka na ang Panginoon kaawaan siya? Kanino kayo manghingi? Kanino kayo magdasal? Kaninong Panginoon? Sinong Panginoon ang dasalan ninyo? Para pagalingin si Digong. Para pahabain pa ang buhay niya pagkatapos niya murahin at sabihin, stupid God. Kaninong Panginoon siya? Okay lang sana kung Katoliko lang tirahin niya eh. Mapakatoliko ka man, maprotestante, maiglesia ni Kristo, born again, Jehovah's Witnesses, Binibulin, o Baptist, Iglesia Pilipina Independente, El Shaddai, GIL, iisa lang ang Diyos niyan. Tapos ngayon sasabihin mo si Adan, si Eva kumain ng apple, ginising si Adan, pinakain si Adan, tapos kakatapos lang daw nagaganunan. Stupid talaga ang Panginoon, stupid God, sabi niya. Tapos ngayon, si Bongo, hihingi ng dasal? Hihingi ng dasal? Kanino? Kay Kibuloy na nakakulong din? Puta. Di ba? Kanino kayo hihingi ng dasal, mga DDS? maniwala niyan. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, at I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Diba? Ganito kasi yan. Ganito yan, Digong. Tayo daw, pinanganak tayo, sabi ni Digong, kaya minura niya ang Panginoon kasi nagkaroon ba tayo ng kasalanan dahil sa halikan at kantutan ni Adan at ni Eva? Digong, ang tatay ko po at ang nanay ko hindi po si Eva. Ang kasalanan ni Eva ay ang pinagbawal ng Panginoon na huwag kainin ang prutas. Ang kasalanan ng tao ay yung pagpatay na hindi dinaan sa due process at pagbura sa Panginoon. Kaya ikaw na, nidanas mo yan ngayon. Iba ang kasalanan mo, iba ang kasalanan ni Eva. Yun ang totoo. Di ba? Kay Lot nga, pamilya ni Lot. Anong kasalanan ng pamilya ni Lot? Huwag lumingon kasi magiging abo ka. Lumingon yung asawa niya, naging abo. Yun ang kasalanan niya. Ang kasalanan ni Eva at ni Adan, magkaiba sa kasalanan ni Digong. Kaya huwag mong murahin yung Panginoon. Tapos ngayon, tumanda ka, nahimatay ka dyan, bumulagta ka, nakita mo Australianis. Manawagan ngayon yung kampo ng kadiliman mo, yung mga alagad mo, na ipagdasal ka. Kaninong Panginoon kayo hihingi? Di ba? Hindi ba kayo nahihiya, mga DDS? Pagkatapos na murahin ng puunin yung si Duterte, ang Panginoon, tapos hihingi kayo ng dasal sa Panginoon. Huwag niyong sabihin ngayon na ang Panginoon marunong magpatawad. Aba, bago niyo ipagdasal si Digong ang padasalin niyo sa sarili niya.
Kasi hindi dahil sa dasal ninyo, si Digong ay maliligtas at mapapatawad ng Panginoon. Kasi kahit ilang milyon tayong magdasal para si Digong ay pagalingin, hindi yan papakinggan ng Panginoon. Ang papakinggan ng Panginoon ay yung tao na nakagawa ng kasalanan sa kanya. Diba? Kahit pa 8 bilyong tao sa buong mundo magdasal para si Digong gumaling at makalaya, hindi papakinggan ng Panginoon yan. Bakit? Ang papakinggan ng Panginoon ay si Digong kung paano siya manghinulsol sa kasalanan niya. Yun. Yun ang totoo. Ikaw ngayon, nagmura ako, tapos ipagdasal ako ni Ma'am Crisel at ni Jin Jude. Sa tingin nyo, papakinggan ng Panginoon yan? Ang sasabihin ng Panginoon, bakit mo pinagdasal si Ken? Ba't hindi mo pinagdasal yung sarili mo? Diba? Ang Panginoon, papakinggan niya yan, yung repentant ni Digong. Diba? Yung pagsisisi ni Digong, ang pakinggan, hindi yung dasal ninyo. Diba? Yung pagmura niya sa Panginoon, yan yung kabayaran. Hanggat si Digong hindi lumuhod at magmakaawa sa Panginoon, hindi siya papatawarin. Alam nyo na, mga DDS. Alam ko naman na hindi nyo alam yan kasi bubunga kayo. Yeah? Wala naman ako magawa. Yeah? Si Digong na yan. Ayun, bumulagta. Ito pa, mga